Tinanggal ka na eh, ayaw mo pa magsalita. Obvious pa ba? Very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo Very influential people, more influential than you. Ikaw na yung Senate President, more influential than you. Sino pa ba mas influential sa'yo? Ikaw naman Subiri, eh. Mang dating pa niyan, wala kang yagbuls. Di ba? Wala ka pang yagbuls niyan eh. Obvious pa ba kung sino yun? Sabihin mo na! yung hearing, alam nyo, Vicky, nung panahon nga ni President Digong, yung family na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po yung hearing na yun, halos isang taon, hindi po natin pinigil yun kasi that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right. Ang ganda nung sinabi niya, nung panahon ni Duterte, bakit tingnan mo? Si Gordon. Hindi, isipin nyo to kasi may nag-comment dito, ganyan din naman ginawa ni Duterte. Tanga ba kayo? Nung panahon nga ni Duterte, sino may hawak ng Blue Ribbon doon? Kung gusto niyang tanggalin yon bilang chairman ng Blue Ribbon, sabihin lang niya sa Senate President, tanggalin niya yan. Di ba? Tanggalin niyo yan. Hindi ko gusto yan. Lagi pinatatawag si Sweetheart, Huwag tanggalin yan. Hindi niya man niya ginawa eh. Hinayaan lang nila, hindi mo napansin. Ganun niya si Duterte. Hindi yan katulad na ngayon na parang may martial law. Ito, pakinggan nyo ito. Maganda itong interview ni Subiri. Talagang dito niya dinetalye kung bakit siya sinoklat. Pakinggan nyo. At sa puntong ito, makakapanayan po natin si dating Senate President, Senator Migs Zubiri. Good evening po sa inyo, Senator. Sige po. Senator, yes. Hello Vicky, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan na nanonood rin. Yes, very long day for you po. Meron po kayong sinabi sa inyong talumpati na you failed to follow instructions from the powers that be. Ano po ang ibig niyong sabihin dito? Ano po yung instructions na Katulad ng binanggit ko sa news item kanina, alam mo, Hindi niya maano. Maganda itong interview. Kasi dito talagang, di ba sinabi mo, kaya ka natanggal kasi you're not following instruction? Di ba? Ganun eh. Talagang diretsuhan eh. Sinabi niya na kasi, simple-simple diretso na yun. Dahil hindi ako sumunod. Kaya ako natanggal. Doon sa PI pa lang, People's Initiative, kinalaban po natin yan, kinontra po natin yan dahil siyempre mawawalang saysay ang Senado at hindi tayo pumayag nun to protect the institution. Talagang linaban po natin at nanatili po ang Senado at nawala din po yung PI na yan. Nung pag-umpisa pa nun, that was January, February, may nakikita na po akong mga alitan, mga black propaganda, medyo tampo sa ating liderato and by our allies. And sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution bilang isang independente na institusyon ng ating bansa as the last bastion of democracy. Pero, and then Senator, naramdaman ko po itong mga ilang yes. Yes, Senator, sinabi niyo yung powers that be. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Tatanong pa ba yun? Hindi. Para sigurado. Kailangan itanong yun di ba? Kailangan itanong yun kung sino ba talaga itong tinutukoy ninyo. Pakingge. Well, Ang hirap sumagot, Ang lalim ng bukman talaga. Sasagutin ko ba to? Baka matanggal na talaga akong tuluyan ito bilang senador. Hindi, ikaw naman. Binoto ka ng taong bayan eh. Huwag kang matakot. Ngayon ka pa matatakot. Dapat mag-oposisyon ka na nga eh. Hindi totoo. Ngayon ka pa matatakot. Tinanggalan ka na ng estrella. Huwag ka nang matakot. Magsalita ka na. Ang hirap sa inyo. Nagpapakabayani kayo. Pero takot pa rin kayo eh. Sabihin mo na, totoo. Hindi, ako, sa totoo lang, alam mo, bakit ka pa nagpipigil? Nothing to lose. You lose na eh.
Ayoko tawagin loser. Hindi, totoo naman eh. Tinanggal ka na eh, ayaw mo pa magsalita. Obvious pa ba? Very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo Very influential people, more influential than you. Ikaw na yung Senate President, more influential than you. Sino pa ba mas influential sa'yo? Ikaw naman subiri eh. Mang dating pa niyan, wala kang yagbuls. Di ba? Wala ka pang yagbuls niyan eh. Obvious pa ba kung sino yun? Sabihin mo na! lalo na itong ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw Sandali lang makakomment nga ako dun sa mga hirit ng hirit paulit-ulit na James Kumar, Silam. Sandali. Huwag tayong lumayo sa tunay na usapin. Ayan na naman kayo sa chismisan eh. Paano nyo nasabi si James Kumar yan? Hindi ko pinagtatanggol yung mama pero pakatangan naman natin. Bakit si James Kumar? O si Lisa? Huwag na tayo paikot-ikot. Alam naman natin kung sino, Malacanang yan. Tas si James Kumar at si Lisa. Alam mo ang tawag dyan? Ha? Luka-luka syndrome. Kung ano-ano pa sino-sino pa tinuturo ninyo. Luka-luka syndrome tawag dyan. Yung virus na yan, tanggalin nyo yung sa utak nyo. Kasi na naman tayo sa chismisan eh. Putang inang chismisan yan, paulit-ulit na lang eh. Huwag na tayong chismisan, diretsuin natin yung totoo lang, sa facts lang tayo. Ang dami-dami nyo pa sinasabi na, ay hindi, si ano yan, si puting ahas yan, si ano yan. Doon lang tayo sa facts, okay? Sa facts lang tayo. Kung sino talaga ang nagtatanggal. Huwag na tayong paikot-ikot pa. High blood ka na naman? Oo. Oo, MDS ang tawag dyan, mentally deranged syndrome. Grabe ka naman, Banatbay. Hilig nyo kasi makinig sa mga luka-luka eh. Tuloy. tinuloy ang hearing. Alam nyo, Vicky, nung panahon nga ni President Digong, yung family na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po yung hearing na yun, halos isang taon, hindi po natin pinigil yun kasi that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right. Ang ganda nung sinabi niya nung panahon ni Duterte. Bakit tingnan mo? Si Gordon. Hindi, isipin nyo to kasi may nag-comment dito, ganyan din naman ginawa ni Duterte. Tanga ba kayo? Nung panahon nga ni Duterte, sino may hawak ng Blue Ribbon doon? Kung gusto niyang tanggalin yon bilang chairman ng Blue Ribbon, sabihin lang niya sa Senate President, tanggalin niyo yan. Di ba? Tanggalin niyo yan. Hindi ko gusto yan. Lagi pinatatawag si sweetheart, Huwag tanggalin yan. Hindi naman niya ginawa eh. Hinayaan lang nila, hindi mo napansin? Ganun niya si Duterte. Hindi yan katulad na ngayon na parang may martial law. Ngal-ngalin nyo yan. Yung mga bangag dyan sa nanonood sa TikTok. Ngal-ngalin nyo yan. Katotohanan yan. That's the truth. Binabanata ni Duterte si Gordon pero hindi niya tinanggal si Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon. That's the truth. Ngal-ngalin nyo yan, mga bangag. Tuloy. Na magkaroon po ng hearings na ganito. Kaya napakahirap sa akin naman sabihin sa aking mga kasamahan na dapat itigil yung mga hearings na yan, dapat wala kayong mga hearing. Dahil time and time again, in traditions of the Senate, in the rules of the Senate, pinapayagan po natin under the committee system ang mga senador na mag-conduct ng hearing. Wala po sa aming karapatan yan bilang Senate President. Iba po kami sa House of Representatives. So sa madaling salita, sinasabi na ni Subiri dito, ang utos sa kanya patigilin ang hearing ng PIDEA. Pero sabi nga niya, dito sa Senado, hindi pwede yan. Hindi porket Senate President ako, pwede ko sabihan yung mga senador, oy, itigil nyo yung hearing. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, hindi katulad kami sa Kamara, natuta ng speaker ang lahat ng mga congressman. Tama, mali. Di ba? Hindi, alam mo, ito
ibigay naman natin yung karapat-dapat kay Zubiri. Ako, ayaw man niyang pangalanan, pero at least, alam mo yon, hindi niya pinigilan si Bato. So kahit pa paano may nagawa namang mabuti yung mama. Wag naman po natin sagad na wala kasi ganyan. Hindi, at least nga hindi nga siya nagpadikta sa, hindi nga siya sumunod kaya siya natanggal eh. Ganun lang kasimple yun. Hindi siya sumunod kaya siya natanggal. O palakpakan naman natin siya kahit pa paano tumayo, di ba? Saludo naman tayo kay Cheese. Alam mo, huwag kayo nagagalit kaagad-agad na hindi, dapat si Cheese ganito kagalitan niya kasi ganyan ang ugali niya nung hearing. Tandaan nyo, kaya nga tayo meron tinatawag na constructive criticism. What do you mean by that? We criticize, then if they change, palakpakan natin. Diba? We criticize. Ako, actually, hindi ko na masyadong kinirinisay si Zubiri. Sakto lang. At least kahit pa paano nagbago siya, nanindigan siya. Na sinabi niya, hindi ko susundin yan. Kasi alam mo, eto huwag niyong kalimutan, nanindigan din siya pagdating dun sa PI at saka sa Chacha. Bakit? Kinontra niya kinontra niya si Tamba doon sa Chacha eh. Kaya nga tingnan nyo, yung Chacha, talagang mabilisan doon sa kamera, tapos na kagad, di ba? Tapos nagagalit sila sa Senate, bakit di nyo tapusin yan? Bubula mga bibig ng mga congressman bayaran. Di ba yung mga bayaran doon? Yung mga bayaran sa kamera, bumubula ang bibig. Bakit hindi daw tapusin ng Senado? Tama, mali? And yet, hindi niya pinastruck. Easy. Easy lang. Kinausap niya presidente, kinausap niya si Tamba. Sino ba mangunguna sa amin? Di ba kami? Oo, kayo. Di easy. So, palakpakan naman natin si Zubiri. Kayo naman. Galit na galit yung mga sa TikTok, no? Inom kayo ng ng gamot para hindi kayo masyadong high blood. And so we give them the proper leeway na binibigay po in the traditions and rules of the Senate. Kaya ang balita sa akin, may nagtampo, di ko na siguro mababanggit yung sino nagtampo sa akin. Pero dahil dyan, Senator siguro this is Zubiri? the consequence of my actions. Sandali lang. Dapat Your Honor. Itong hindi kasi Your Honor, ganon. Mr. Chair? Unfortunately, I'm just protecting the institution. Senator, Opo. you mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the president? Ayan ang diretsuhan. Yan ang gusto ko sa'yo. When you say power, yung bang presidente? Diretsuhang tanong yan, diretsuhan. Tingnan natin ang sagot. The first lady? Ayun na, alam na natin sagot. Ang tagal sumagot eh. Alam na natin. Di ba? Ulitin natin yung tanong. Tingnan nyo Opo. You mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the president, to the first lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes, alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may Sabi niya, ganito lang, hindi ko na kailangan spellingin yan. Sino pa ba ang maaaring mag-impluwensya ng boto ng ibang senador? Yun lang yung tanong yun lang yung sagot dun Sino pa ba ang may kakayanan mag-impluwensya ng ibang senador na bumoto against me? suporta, full support kami sa iyo. Eto may kinikwento pa siya, yung mga traidor. Full support kami sa'yo, sabi. Mga kasama niya to, sino kaya to mga to? Mga kasama niya, oy! Eto daw yung tinetext sa kanya. 100% po kami sa iyo. Ikaw ay ang aming kandidato. You are good for the institution. Pagkatapos ng 24 oras po paggising ko, di na sumasagot sa akin. Kudita ang tawag doon. Hindi, kudita talaga tawag doon. Kasi alam ko yan alam ko yan ganyan
Yung mga, hindi, suporta kami sa'yo. Talaga, ikaw ang aming, hindi kami papayag na maimpluwensyahan ng Malacanang. Ikaw ang aming Senate President. Ikaw. Hindi kami magpapa-impluwensya. Yun yung gabi daw. Kinabukasan, umaga, nagte-text na siya, totoo ba ito narinig ko? Na binoto nyo na ako, tinanggal nyo na ako. Ibig sabihin, nagtawagan na ho yun. Tinawagan na sila ng Malacanang, tinawagan ni isa-isa, sabi, "Shh, shh, shh." Ayaw na namin yan. Bad set na kami. Bad set na kami dyan, ha? Ang tanggalin na yan. Tapos nagte-text niya yung si Subiri, totoo po ba, sa mga kasamahan niya sa Senate, totoo ba bad set na kayo sa akin? Hindi na daw sumasagot. Ayan yun. Hindi na daw sumasagot. Kaya, alam mo, yung ganyong klaseng pagbaliktad, lalong-lalo na sa mga kaibigan na tinuturing kong tapat na kaibigan na medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito, ay talagang Yun kasi ang masakit doon eh. Alam mo, yun talaga masakit doon. Hindi naman masakit yung kumontra sa yung yung Malacanang. Normal kasi sa politika yan eh. Normal sa politika na kung sino yung gusto ng presidente, siya ang mauupong speaker, at kung sino gusto ng presidente, siya ang mauupong Senate President. That's normal. Ibig sabihin, kahit ba sabihin nating sinasabi nilang independent ang Senate or ang House of Representatives, normal na ini-influensyahan talaga ng presidente kung sino ang mauupo. Pero the best words, not words, is yung word na influence lang. 'Di ba? Ini-influence. Hindi ho talaga totaling dinidiktahan. Lalong sa kamera madali eh. Madaling diktahan doon. Kasi wala kang project. Kung hindi ka sumunod, wala kang project. Dito ho, medyo mahirap. Kasi hindi ho yan tradisyon na ginagawa talaga. Pansinin nyo kay Duterte, ang daming kontrabida, di ba? Pansinin nyo Nung panahon ni Duterte, yun ang pinakamaraming oposisyon na senador. Hindi niya kasi, hindi niya, alam mo yun, binabraso yung mga senador doon eh. Hindi ho ganun ng Duterte, hindi ho diktador ang mga Duterte. Hindi niya binabraso, di ba? Hindi katulad nung dito, ayan na, alinaw na sinasabi niya. Etong mga quote-unquote kaibigan ko, hindi lang na-influence. Talagang diniktahan na. O, di ba? Di ba? Tuloy. nakakalungkot. At hindi basta-basta lang hindi basta-basta kasamahan ko sa Senado ang makaka-convince sa kanila niyan. Which is okay. All is fair in love and war. Alam mo, politika yan eh. Naintindihan po natin yan. Matagal na po tayo sa politika since 1998. Kaya okay lang po. Ang akin lang ay nakakalungkot na yun nga nangyari. I'm heartbroken na yung mga kasamahan ko na tinuturing ko talagang kaalyado ay talagang tumiwalag at umalis kaagad na wala pang hindi pa tayo kinakausap. Ang importante kasi dyan, tuloy pa rin ang laban ko. Itutuloy ko po ang laban ko para sa mga pagbibigay po ng benefits sa ating mga manggagawa, yung pagbibigay po ng mga programa at proyekto para sa ating mga Senator mahirap. Tuloy pa rin yan bilang isang ordinaryong senador. Senator, ma'am. yes. Yeah. Sandali lang kasi Di pa tapos sumasagot, sumihirit ka na. Ito namang reporter sa GMA. Hindi, mahirap po talaga yung yung ganyan trabaho. Nararanasan namin yan sa SMNI, hindi kami makapasok minsan. Di ba? Kasi dire-diretso yung nagsasalita. Hayaan nyo na. How betrayed do you feel, no? Kasi sinabi niyo, Talagang dinikdik pa. Sabi niya, gaano ka ka-betrayed? Sabi ni Subiri, kailangan mo pa talaga idikdik? Sama mo ng tugtog. Para talaga umiyak. Umiiyak na nga kanina. Sasabihin mo pa, gaano ka, anong nararamdaman mo? Dapat si Mel Chanco nagtanong dito. Anong nararamdaman mo? Na tinraidor ka ng mga kasamahan mo. Diba? Ganon dapat eh. Ang bira ka naman, no? na parang medyo may nasa-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado. I mean, how do you feel at this point? Talaga.
Boss Dada, gayahin nyo yung mga ganitong tanungan, ha? Kailangan next time, mapaiyak din natin yung mga mga ini-interview natin. You know, how do you feel that pinagkaisahan ka? Ha? Sa madaling salita, iniputang ka sa ulo. Iniputang ka sa ulo? Para pala tong yung mga ex ko, eh. Yung dalawa kong ex, iniputan ako sa ulo. Iniiwan ako sa best friend ko. Tapos tatanong mo, okay ka lang? May mga ganun eh, di ba? Minsan may mga ganung kaibigan eh. Iniwan ka na nga nung jowa mo, umiiyak ka na, tatanong, okay ka lang? Takin naman, masaya ako! Kaya nga ako umiiyak eh! Ganun eh, no? Di ba? Pambirang buhay yan. Yun yung hindi mo matanggap eh. Alam mo, nararamdaman ko ito si Subiri. Yung iwan ka ng ex mo, wala akong problema doon. Ang ibig lang sabihin nun, Makati siya. Ay, joke lang po doon sa dalawa kong ex, ha? Di ba? Mamaya mapanood nila to. Alam mo? Hindi. Joke lang po yun, ha? Yung dalawa kasing yun, tanggap mo na eh. Ang hindi mo matanggap, yung ibagpalit ka sa best friend mo, yun yung masama doon. Di ba, Subiri? Tanggap mo na kontrahin ka ng Pangulo. Pero ang masakit doon, yung mga kasama mo sa Senado na nagsasabi sa'yo, we will support you. Nasa likod mo kami, biglang wala na. Natumba ka na. Animal yan. Di ba? Para kang sinaksak sa likod. Ganon ang ginawa sa'yo, Subiri. Dalawa yung ex ko, isa nung in high school, isa nung college. Umayos kayo. Hindi, totoo. Ganun talaga yun eh. Di ba, mantakin mo, para kang inano nun? Kateks mo lang nung gabi, susuportahan ka namin, huwag ka maniwala sa mga kuditang nangyayari. Hindi kami aalis sa likod mo, boboto kami sa'yo, ikaw ang Senate President, kinabukasan, di mo na makontak. Ex na ex ko yan eh. Nagkaka-good night ko lang ng I love you, gumanon pa ako eh. Tapos paggising ko, wala na sa tabi ko. Hindi na umuwi, wala na lahat ng gamit. Anong pakiramdam mo nun? Diba? Paggising mo, wala na yung mga gamit sa tabi mo. Tuloy. Hindi, nakamove naman ako doon. Kinikwento ko lang to kasi para maintindihan ninyo yung nararamdaman ni Subiri. Nag-move on na ako doon. Ha? Alam mo, ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one... Ala naman ako. Ala naman si Cheese. Sigurado si Cheese gayon. Tiba-tiba yun. Celebration sila ni Hart. Senate President! Pag-uwi siguro doon sa bahay. Lahat ng corner doon. Senate President! Ganun sigurado yun. Di ba? Siguradong may bagong signature. Ano na naman si Hart niyan? Grabe. Hindi, kasi siyempre, time for celebration yun eh. Kayo naman. Magtatural magsa-celebrate sila. Kakain sila. Yun ang ibig ko sabihin, kakain sila sa labas. Kayo naman. May grabe ka naman sinimotion, saan? Ano may paputok sa... may paputok sa bahay. Fireworks, ganun. Ikaw talaga sinimotion. May fireworks sila, linawin mo, may fireworks, di ba? Grabe kayo. Ikaw talaga. Kakain sila. Siyempre magpa-fine dining, celebrate, tapos magkampay, kampay o gano'n. No? Celebrate. Ano to? Bakit may verify to continue? May nagre-report sa atin sa TikTok?
Mga Okininamaw. Okinawa kayo, ha? Sigurado may bonus si Art niya ng luxury bags. Huwag ganon. Of the supporters of Uniteam. I was one of the supporters of the Digong Marcos match-up and coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng awayan, bangayan, at may nahati-hati na. I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po to sa hearing ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil meron ako mga sabpina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yon. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang traditions ng ating Senado. And because of that, Alam mo yung sinabi niya nung I think second hearing yun eh. Yung sinabi niya nagagalit sa akin ang mga DDS, tapos nagagalit din sa kanya ang mga loyalista, tsaka Malacanang, doon pa lang nadulas na siya eh. Ibig sabihin, talagang galit na sa kanya nung winarningan na siguro siya. Hindi, sa tingin ko winarningan na talaga siya. Winarningan na siya na wag mo na ituloy wag ka namang pangatlo. Hanggang dalawa lang, tama na. Si Bato siyempre, Bato nga eh. Bato, hindi talaga matitinag. Yun, tinuloy pa rin, yun, nadali ka ngayon. siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin, and Wag mo na isiguro, obis ba? Wala lang. Trip ka lang namin tanggalin. Bad shot na kami. Siguradong bad shot ka na. Yun ang totoo dyan. Bad shot ka na, Subiri. Wala na. You're out. ito pong kalagayan po natin ngayon. But I would like to thank, gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko na nanatili sa akin. Unang-una si Senator Sani Angara, si Senator Joel Villanueva, sina Senator Lauren Legarda, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ejercito. Sila po ay and Senator Sherwin Gatchalian, sila po ay talagang until the very end ay naniniwala sa ating liderato na dapat manatili ang rules-based and traditions-based Senate in our republic. Senators, tungkol sa PIDEA leak, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? Yun ang mga gusto kong tanong. Parang gusto na kita. Hindi, alam mo, maganda. Gusto ko yung mga tanong nito. Sino ba to? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko na eh. Sorry Magaling ito eh. Maganda yung mga tanong niya, derecho. Diba? Dahil ba doon sa PIDEA? Yung ba pinatitigil sa'yo? Tingnan mo, yung ngiti ni Subiri, Talaga naman ididikdik mo pa eh. Ayun, si Vicky Morales. Si Vicky Morales, ayan na. Sabi ko nga, ito si sa kapilido pa man din ni Morales to. Kaya naman pala kaya nagdikdik Kaya pala dinikdik Baka kamag-anak yan. Naku, may kwento ng iba dyan. Yung mga chismosa. Sasabihin, alam mo ko bakit? Kasi yan kamag-anak ni Morales yan. Ganyan si Vicky Morales. May mga chismosong mga, di ba? Mga chismoso kasi ganyan Yung lahat na lang may anggulo sila. Di ba? Ewan ko sa inyo. Hindi kinadala sa mga chismoso. Well, Grabing pag-iisip nun medyo matagal-tagal ng konti yun, Yung? Dali, ulitin natin. Lagyan natin ng sound effect. Tuloy. Tungkol sa PIDEA leak, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? well, maraming intermediary sa kumakausap Paano ko naman sa akin. sasagutin yun? Sa pula Malacanang pag sinabi ko yun. Ito naman si Vicky Morales. Kaano-ano ba si Jonathan Morales? Hindi maganda para sa iyo to, Senator Subiri. Maraming magtatampo sa iyo, etc. So, Hindi, alam mo ako, feeling ko,
Eto, pakiramdam ko lang kasi the way na kinikwento ni Zubiri, may third party. Hindi kabit iba. Hindi kabit. Third party. Parang ganito magsalita Oh, medyo iwas-iwas ka na dyan. Kasi may magtatampo sa'yo. Oh, ibig sabihin, hindi si Marcos yung kausap niya. Nakikita ninyo? Observation ko lang to Merong mapapel sa loob ng Malacanang, hindi rin silam. Kaya na naman po tayo sa mga haka-haka natin Kung silam yan, sinabi niya, umalis ka kasi hindi ka na naming type. Bad shot ka na. Ganun dapat. Hindi silam yan. Ako may hinala ko yung katropa nila. Yung katropa nila. Yung delivery boy. Nadi-deliver ng Grab, kayo naman. Oo. Yung pinakamalakas doon na alam natin na pag yun na nagsalita, wala na. Yari ka na. Oh, ganun yan. Oh. Feeling ko yun Kasi yun ang may mga connection sa mga politiko Pansinin niyo, dating yun Dati rin yung politiko Tapos ngayon, parang siya'y namamagitan sa mga politiko. Sinasabihan niya na, wag ka nang tama na yung PDEA. Baka mamaya, ako na masabit dyan. Baka sabihin ako na nagdi-deliver sa Malacanang. Wag mo na akong tigil mo na yan. Tigil na yan. Tama na. Oh. Ang sinabi ko sa kanila, si Senator Richard Gordon nga, hindi ko mapigil noon. Isang taon po siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-hearing dun sa Farmally issue. And I congratulate him because of his findings. Tignan mo nangyari. May mga kaso nga na Ang galing nito, isipin nyo yun Panahon ni Duterte, Farmally, sinasabing mga kaibigan ni Duterte daw, mga sekretary niya pinagbibintangan, and yet, hindi pinigilan ni Duterte. Pansinin nyo, hindi pinigilan ni Duterte yon. Pero ngayon, kita nyo naman yung hearing, medyo wala nang ang patutunguhan. Pinigilan pa. Hindi, alam mo, ako tansya ko talaga, this is wrong. Kasi wala na ending na yung PDEA. Nakulong pa nga yung isa dun Dalawa pala sila nakulong. Wala na Ngayon, lalo nga napapatunayan na medyo may dagdag bawas na yung mga kwento-kwento dun 'Di ba? Kaya nga ang post ko, I told you so, wala rin patutunguhan yung PDEA, nakulong pa. Kasi, maayos na bakit nyo pa pinigilan? Pinigilan nyo pa Sa tingin nyo ba dahil sa tanggal ninyo kay Zubiri, si Bato hindi tutuloy? Bato, kung ako sa'yo, lalo mong batuhin talaga sila. Diba? Lalo mo pang meron pa, kaya pala pinipigilan, meron gustong malaman tingnan natin ngayon. basang ombudsman, ginamit din po yung mga hearings na yon. So, who am I to stop my colleagues from doing their job kung yan po ay allowed under the rules? Kaya sabi ko nga, I pray and hope that Senate President Escudero will still continue to uphold the rules and traditions of the Senate. Kailangan manatili. Ayun, sabi nito, pwede unless i-replace siya. Naku, yun, patay tayo dyan. Posible. May punto kayo. Kaya lang, dahil sa ginawa ni Zubiri na to, di ba? At ngayon, dinidikdik niya. Hindi naman niya dinidikdik, pero it's really obvious that the reason why siya tinanggal because pinatitigil yung PDEA hearing. Obvious na yan. Given na yan. Pinatitigil yung PDEA hearing, kaya tinanggal si Zubiri. Ngayon, pag pinalitan pa si Bato bilang chairman dun sa committee na yun, naku po, maniwala kayo sa akin. Ito ay isang
maling desisyon ng Malacanang. Kasi ano kayo dyan, lalo kayong mababaon dyan sa gagawin nyong yan. Naku, patay tayo dyan. Hintayin natin kung yung mga senador na dapat tumayo ay tumayo na. Po itong rules and traditions ng Senado na hindi dapat sana palitan ito or ibahin, no, para sa isang grupo lamang. And babantay po kami. Yung Ano grupo po yung- po namin ay babantay. Aslam po, ano ba mangyayari kay Zubiri kung di siya nagpapigil? Ito nga, hindi siya nagpapigil. So, tanggal siyang Senate President. Yun ang yung consequence nun. Boss Banat, by possible ba magamit ng mga corrupt si Chis Escudero ngayon na siya ang oo? Kasi, bakit siya ang ipapalit? Bakit siya ang ipapalit kung hindi rin siya ang gagamitin? Eh nako po, patay tayo. To Yes. make sure that the traditions will continue. Senator, ano po yung fate ng charter change tsaka yung mga hearings on the PDEA leaks? Where does that stand now? Yung mga nagsasabi dyan, bakit sila Bongo, sila Robin Padilla, hindi tumayo? Easy lang. Kasi alam nyo, ito mahirap sa inyo minsan eh. Ito mga kababayan, minsan, ano rin tayo hindi tayo gumagamit ng utak eh. Pasensya na ha. I-correct lang natin to kasi may iba dyan masyado kayong luka-luka syndrome eh. Na gusto niya laging palaban, laging galit, hindi nag-iisip. Yung luka-luka syndrome, yan yung mga pangtanga lang eh. Alam mo, kailangan bilang senador, kailangan mo rin maglaro. Bakit? Kanyo? Kesa naman mabawasan kayo ng todo, mawala na kayo talaga to the point na kayo ay hindi na makakapagsalita, wala na kayong power. At the same time, palapit na eleksyon, kailangan manatili kayo or else, o sige, dumaldal nga kayo ngayon, lumaban nga kayo, tapos biglang hindi kayo mapasok sa susunod, anong silbi nyo? Diba? Kailangan maging mautak, sabi nga Diba? Maging mautak ka. Parang ahas. Pero inosente, parang dove. Ganun dapat. Hindi yung bira-bira lang ng bira. Kita nyo yung bira ng bira na vlogger na in-interview si Morales? Na ginamit si Morales? Mamaya, pag-usapan natin yan. Kaya yung mga masasaktan dito ng may luka-luka syndrome, layas-layas na kayo kasi masasaktan kayo mamaya talaga. Kung nasaktan kayo kay Boss Dada, lalo na ngayon mamaya. Minawarningan ko na kayo. Ngayon pa lang, umalis na kayo kasi masakit mamaya yung mga sasabihin ko. As in, kung dumugo ang puso ni Zubiri, dahil tinraidor siya ng mga kasama niya, mas lalong dudugo ang puso ninyo pag narinig niyo yung sasabihin ko tungkol diyan sa luka-luka syndrome na yan. Ha? Kaya winawarningan ko na kayo. Habang maaga pa, alis na kayo. Habang maaga pa, ha? Okay? Masasaktan talaga kayo. Warning ko na yan. Warning na yan. Warning na yan. Well, I'm sure there will be committee changes. Hindi ko po alam sa ating bagong liderato anong plano nila. As far as the RBH 6 hearings, itong Biyernes, Thursday sa Cebu and Biyernes sa Cagayan de Oro, sa tingin ko canceled na po yan. Hindi na po yan matutuloy dahil nag-resign na po yung chairman ng subcommittee, si Senator Angara. Of course, hindi rin siguro papayag si Senator Chis kasi anti-chacha si Chis. So itong usapin ng Naku, pinangunahan niya na si Chis. Anti-chacha si Chis. Sure ka ba dyan? Sabi ni Zubiri, anti-chacha daw si Chis. Sure ka ba dyan? Actually, maraming speech si Chis Escudero na talagang anti-chacha siya. Di ba? Actually, may sinabi niya pa nga niyan, pare-pareho lang niyan tugtog. Di ba? Pinasasayaw kayo ng chacha. May mga ano siya dyan may mga banat si Chis Escudero tungkol sa chacha Pero naku po, pag bumaluktot to si Chis, pag bumaluktot to si Chis sa chacha, alam nyo na, Alam nyo na malaki. Malaki ang
kanyang dahilan. Oh. Kaya ngayon, bantayan na natin si Chis Escudero. Chis Escudero, itaga mo to sa pader o sa bato o gusto mo itaga mo sa puso mo na pag ikaw biglang naging pro-chacha. Yari ka. Yari ka, Chis. Ha? Mapapanis ka sigurado. Antayin mo. Hindi, alam mo, kaya mahirap talaga eh. May naisip lang ako bigla. Mahirap talaga pagka meron kang high maintenance. Kaya wag na wag kayong kukuha ng mga high maintenance. Bakit kanyo? Pag high maintenance, kailangan mo talagang masustain eh. Anong high maintenance? Kayo naman ang dudumi ng isip nyo. High maintenance, gamot, maintenance. Di ba? Sino ba dito hindi tumatanda? Pag tumatanda ka talaga, may maintenance ka na. Oh, katulad ko. May maintenance ako sa diabetes, ganun. Yun ang high maintenance. Kayo naman, kung ang dumi-dumi ng isip nyo. Ang mahal-mahal na maintenance ngayon eh. Oo, maintenance sa heart, sabi ni Diego Latigo. Oo, maintenance sa puso. Hindi kasi siyempre kailangan mo yan para sa puso mo, di ba? Kailangan mo ng cardiovascular, cardiovascular. Ano ba ang gamot para sa puso? Hindi ko kasi alam yung mga gamot sa puso eh. Maintenance ng puso. Ano bang mga gamot dyan para hindi ka Kailangan ba ng Louis Vuitton dyan o Hermes? Ano bang ayun, Losartan, grabe. Ay, grabe yung mga, nyo Kitty-kitty, anong kitty-kitty? LB and Gucci. Grabe naman yan. Maintenance sa gamot, ano ba? Ang gulo nyong kausap. Loperamide, ano ba yun? Ang alam ko kasi Ozempic lang eh. Forma ng konstitusyon ay matitigil na. So, yun po ang hard Bikini and Tiffany and Company. Ano ba yan? the facts, and I think we will respect the decision of the majority the leadership, particularly on this issue. So, as far as we're concerned, itong charter change hearings this week are all canceled. You've spent the best years of your life in the Senate. How painful is this? Paulit-ulit? Ito si Vicky Morales eh. Gusto niya talagang umiyak gusto niya umiyak. Kanina, dinidiin niya talaga yung mga nag-tridor sa kanya. How do you feel, mga ganyan-ganyan? Ngayon naman, how painful is this? Grabe naman. Vicky Morales, Makadiin ka naman talaga. Can you describe it? Oh, nagpigil talaga si Kuya. Pakingge Of the majority the leadership, particularly on this issue. So, as far as we're concerned, itong charter change hearings this week are all canceled. You've spent the best years of your life in the Senate. How painful is this? Can you describe it? Well, sabi ko nga kanina, Lagyan mo ng tugtog! Ito si Vicky Morales eh. I'm heartbroken. Alam mo, okay sa akin kasi yung sa politika lamang. Richard Millwatch. Pang-maintenance ba yan? Grabing maintenance nyo Kasi kaya natin yan dahil bilang politiko, alam naman natin kanya-kanyang advokasya yan kanya-kanyang adikain. We are only as good as our team, yung sumusuporta sa atin. Yung masakit lang yung nagtataydor. Ayun ang masakit. And Yun ang masakit.
Yung nagtatraidor. Alam nyo kung bakit masakit na nagtatraidor? Sa likod kasi bumabanat yun eh. Masakit talaga yun! Ang birang... Saksakin ka ba naman sa likod? Abay, masakit talaga yun. Na-try nyo na? Tanong nyo kay Ninyo. Grabe. I forgive them, and I hope that the future, I hope that history will be kind, no, to things like this. Ang akin lang is a test of character. So sana Senator? for the new leaders of the Senate, I hope that you do your jobs well. Nung sinabi yung traidor, what are you referring to? Yung mga tanong ni Vicky Morales eh. Parang banateras din to si Vicky Morales eh. Yung pag sinabi mong traidor, sino yun? Si Subiri. Easy lang. Ang tagal tuloy oh. Hindi naman, sinabi ko nga kanina sa speech ko. Siguro, feeling ko last na muna to ni Subiri, hindi na magpapa-interview to. Loko eh. O sinabi yung traidor. Heartbroken po ako dahil yun nga yung mga nagbibigay po ng mensahe na sila po ay 100% para sa akin, sila po ay naniniwala sa pinaglalaban po natin. Oo. At syempre, tayo naman ay nagpapasalamat sa kanilang suporta. Tapos nung... Kala ko tayo naman naniwala. Tayo naman naniwala. Tapos kinabukasan, wala na. Sabi niya, heartbroken ka kasi yung heart na kay cheese na. Alam mo, Subiri, maghanap ka rin kasi ng puso mo. Kahuli-huling araw po, kagabi na, kahapon ay wala na po sila. Hindi na po sila sumasagot. Natawa na lang siya. Pero pagkatapos ito, umiyak to sigurado. Idinikdik mo pa! Ikaw talaga, Morales, ang may dahilan! Sabi siguro nito. Hindi siguro sabi nito, ikaw talaga, Morales! Ikaw! Sino bang Morales yun? Si Vicky Morales! Si Vicky Morales pala eh. Kasi naman ito si Jonathan Morales eh. Kung ano-anong pinagagawa mo eh. Ang hirap maging politiko sa ating bansa, Vicky. Ang hirap talaga. It's hard. And Si Vicky, poker face lang. Dapat pala ganyan mag-interview. Hoy, Boss Dada, Coach Oli, gayahin nyo to mag-interview ha. Kayo, tawa kayo ng tawa. Wala kayong kwenta mag-interview. it's hard to stay principled as a politician. So, I don't want to impute any malice sa aking mga kasamahan. Ang akin lang, siyempre, masama loob ko. Pero, once You don't want to put malice. Sinabi mo ng tinraidor ka. again, I don't want to rain on the parade of Senator Chis Escudero. Congratulations, Senate President Chis Escudero. And we wish you well. Does the President still enjoy your support at this point? Sinundot pa eh. Sinundot mo pa eh. Did the President enjoy your Sinundot pa. Ang bihira ka naman. Sinaksak mo na, sinundot mo pa talaga. Huwag namang ganon. Masakit yan, Vicky Morales. Point. Ang tagal na makasagot eh. Pambira ito si Vicky Morales. Oh. At ina niya. Any malice sa aking mga kasamahan. Ang akin lang, siyempre, masama loob ko. Pero, once again, I don't Sabi nito isa, yan ang dapat na nasa Senate hearing. Ganyan magtanong.
Oo, Diego Latigo. Di nabilib ako dito kay Vicky Morales sa iba tanungan niya. Iba tanungan ni Vicky Morales, talagang diretsuhan ha. Oh. Tingin mo, meron ba siya si Presidente? Ganun eh. Ah. We want to rain on the parade of Senator Chis Escudero. Congratulations, Senate President Chis Escudero. And we wish you well. Does the President still enjoy your support at this point? Obvious pa ba kung sino nagpatanggal sa kanya? Vicky Morales ha? Kakaiba ka ha? Kakaiba ka magtanong ha? Medyo ano yan ha? Hindi maganda yan. May tatawag mula sa PC, may PCO. BJMA, nandiyan ba si Vicky Morales? Bakit ganun magtanong si Vicky Morales? Hindi nyo ba nasabihan yan? Wala ba sa, ano yan, payroll yan? Bakit di nyo sinabihan? Di nyo binigyan? Bakit ganyan magtanong? Sa amin ang bagsak nung tanong niya eh. Delicate yan ha? Anong gagawin nyo? Kailangan mag-sanction kayo dyan. Bukas na bukas, tanggalan nyo ng social media yan. Kailangan wala na sa social media yan. Hindi pwede yan. Babad chat sila. Hindi, alam mo, kakaiba talaga tanong ni Vicky ha. That's for another discussion. Maraming salamat, Vicky, for your time. Si Vicky, talaga ano yung mukha ni Vicky, pang-asar eh. Ayaw niya talaga eh. Parang, sabi kasi ni Subiri, hindi, sa susunod, sa ibang discussion na yan. Hindi, patawa-tawa na si Subiri, sabi naman ni Vicky. Ayaw mo sagutin ha. Huwag ka mag-alala. Si Banat ba'y bahala sa'yo? Ganun eh. O, di ba? And I hope that all we do here is for the good of the country. All right. Alright. Alright! Anything else you want to add? And, pang-asar pa eh. May gusto ka pang idagdag? Anything else you wanna add? Ayaw mo pa umiyak? Iyak ka na. Iyak na. sabi ni Vicky mo, iyak ka na. Bira ka naman, no? Maybe to your colleagues at the Senate. Baka gusto mong may sabihin ka sa mga kasama mo sa Senado na trinidor ka. Salamat message sa lahat for ng them? taga-subaybay. Yes, and to my colleagues, again, I want to thank those who stood by me, who believed in our fight, who helped me defend the institution. Alam mo, there was a time na kala ko mawawala na po yung institution namin at baka maging irrelevant na. Talagang ipinaglaban po namin ito. And I'm just sad that it had to end this way, but I respect the decision of the majority. I'm a good soldier, and it's my time now. You're not a good soldier. You have a bad heart. Soldier! Soldier pala, soldier! Di nililinaw, kala ko shoulder. Bukas sick leave na si Vicky Morales. Oh, by the way, highway baka biglang mamatay po itong ating Facebook, TikTok kasi lobat na siya. Kailangan ko na talaga ng iPhone 15 Pro Max para hindi na lolobat. Mocha, pwede bang akin na lang uli yung iPhone 15 Pro Max na binigay ko? Kailangan ko kaysa ikaw eh. Kailangan ko talaga ng iPhone 15 Pro Max. Order na. Boss Randel, pakisabihan mo naman yung kaibigan mo. Order na ako para may discount. Wala na, lobat na tong TikTok ko. 1 oras, 40 minutes lang palang kakayanan ng TikTok ng cellphone. O, tuloy. Step down and signing off as your former Senate President. All right.
Kasi ikaw, Boss Randel, di mo pa binili yung inalok sa'yo nung... yung ano dun eh. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Biggs, at magandang gabi po sa inyo. Si Vicky Morales. Palakpakan natin si Vicky Morales. Mahirap mag-interview to si Vicky Morales sa mga bigo sa pag-ibig.